maglilingkod ako sa Diyos dahil maglilingkod ako sa kapakabanaan ko, wala na yun. Hanggang sa lumabas sa mga panahon, isinama ako nila ate at nila kuya sa mga youth gatherings, yan sa mga retreat, recollection, sa mga camping. At doon, buhat sa pakikinig ng mga salita ng Diyos at ng mga homilya, doon nagsimulang umusbong ang aking pananampalataya. At sa pamamagitan na rin ng mga taong nakapaligid sa akin at sumusuporta, na nagtitiyaga, ihatid ako every Sunday ng gabi, kahit umulan o hindi, maputi. Yan, maraming palaka. Hinahatid ako ni na ate at ni na kuya. Talagang nagtitiyaga sila na ihatid ko. At simula noon, doon ko naramdaman na ang mahalaga ng mga tao ito. At tinatawag ako ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Dahil sa kabila ng mga problema kinakaharap ko, patuloy at patuloy ang pagdating ng biyaya. Sabi ko nga, siksik, tiktik, at umaapaw. At dahil din sa paglilingkod ko sa simbahan, dumating sa punto na, yes, naglilingkod na ako, ibig sabihin hindi na ako makakaranas sa mga problema kasi na-Lord na ako eh. Pero mali pala ako. Nung naging youth minister ako, doon mas tumagsa ang problema at pagsubok na tataya o susungat sa aking pananampalataya. Doon dumating sa punto na nawalan kami ng kuryente, 2 taon, nag-aaway ang aking mga magulang dahil wala kaming pera, kasi wala silang trabaho, tapos yung kuya ko na hospital pa dahil masasakit siya. Parang patong-patong na lang ng problema. Tapos sinabi ko, Lord, akala ko po ba, dahil nandito na ako sa youth ministry, naglilingkod ako sa inyo, hindi ko na mararanasan ng paghihirap na to. Bakit parang nandaya niyo po sa akin? Ngunit dahil mabuti ang Diyos, lahat ng tanong na yun ay isa-isa niyang binigyan ng kasagutan. At yung mga taong nagbibigay sa akin ng pag-asa, pinag-aral ako, tinutulungan ako, kapag wala akong pera, yung parang sisimba ako, wala akong pamasahe, pero dahil nandiyan sina ate at kuya, nakakasurvive ako. At naniniwala ako na yung mga taong yun, bukod sa aking pamilya, yung mga kasamahan ko sa youth ministry, sina ate at kuya, sila ay isang biyaya ng Diyos para sa akin. At dahil sa kanila, nararamdaman ko na mahal ako ng Diyos, na kahit anong mangyari, basta nandito ako, at talagang tinawag niya ako na maglingkod, hindi niya ako pababayaan. Hindi man personal na sumuporta sa akin ng Diyos, kasi hindi naman natin siya nakikita ng ating mga mata. Ngunit sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa akin, doon ko nararamdaman na nariyan ng Diyos. Akala ko dati. Touch niya. At sa buhay pananampalataya, napagtanto ko na ang pananampalataya hindi mo lamang siya mamamala sa malalaki o yung mabibigat na suliran sa buhay. Yung nangatayan ka, nag-broken-hearted ka, yung wala ka pera, hindi namin dun eh. Bawat araw, sinusukat ang pananampalataya mo kahit sa munting mga pagsubok. At simula na sa mga munting pagsubok ngayon, kapag naipamanas mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, magagawa mong palampasan kahit na ang pinakamalaking sigwa o deluyong sa buhay mo. At sa aking paglalakbay, bilang mga kabataan na kasamahan niyo sa ministeryo ito, nais ko lamang po sabihin sa inyo na malaki ang misyon natin. Kasi tayo ang itinuturing na pag-asa ng simbahan. Kung kaya, marapat lamang na yung pananampalataya natin ay ating pagyabungin at pagyamanin. Dahil kapag napagyaman natin ang pananampalataya nito at naging inspirasyon tayo sa ating kapwa kabataan, tiyak may pagpapatuloy natin ang ating pananampalataya at patuloy na magiging matatag ang ating simbahan. Parang si Bernadette. At sa paglalakbay ko po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang video na ginawa po ng aking mga kaparokya. Pero hindi ko po alam kung ano yung mga nakalagay doon sa video na yun.